Hello, what's up mga ka-money magnet? Ano ang mga dapat gawin natin sa pagsalubong ng bagong taon 2024 para tayo ay swertihin? Una na lamang ipinagbabawal na ang pagwawalis sa pagsalubong at bisperas ng bagong taon. Kaya bago pa lamang ay maglinis na po. Hindi ko naman sinasabing huwag maglinis, pero bago magbagong taon, maglinis na, maghugas na. Dahil kapag sumapit na ang alas 12, bawal na po ang pagwawalis dahil parang itinataboy mo ang grasya at buong taon na hindi ka mabibless. Pati na rin po ang paghuhugas, mas mainam gumamit ng paper plate kasi ang mga mumo na itinapon mo ay mga grasya na parang itinapon mo na rin, kaya buong taon ka pong mauubusan. Kaya iwasan. At syempre, wag po natin kalimutan ang mga prutas, pero pakatandaan na wag kang maghahanda ng mga maaasim na prutas. Kasi ang maasim na prutas, tulad na lamang ng mangga na kulay green, pwede ka namang maglagay ng mangga pero yung matamis po. Wag na wag kang maglalagay ng mga maasim kung ayaw mong maging maasim ang pasok ng bagong taon sa iyo. Sinasabing 12 prutas ang ihain, pero mas dagdagan mo po ng isa at gawin mong 13 para mas buenas. Buenas hindi lang sa 12 buwan kundi pati na rin sa buong taong 2024. Syempre, bago pa magbagong taon ay maligo na kayo at maglinis ng katawan upang pagpasok ng bagong taon na yan ay ikaw po ay merong positibong enerhiya. At syempre, mas mainam na habang ikaw ay naliligo, ang asin po ay lagyan mo po yung paliguan mo ng asin kahit isang kutsara. Bakit po? Kasi ang asin ay nagtatanggal ng negative energy. Mas maganda kasi pagpasok ng bagong taon, ang mga negative energy maging sa katawan mo ay naalis at nalinis na natin para sa ganun ang buong taon mo ay positibo ang pumasok sa iyong buhay. Siyempre, pag sa lubong ng bagong taon, wag na wag ka pong matutulog. Kasi ang mangyayari sa iyo niyan, buong taon ka nang aantukin at buong taon kang tatamarin. Buong taon ka ring matutulog. So ayaw naman natin na ang buong taon natin ay maging katamad-tamad at buong taon tayong natutulog. Ayaw nating mangyari sa buhay natin. Kaya mas mainam na iwasan mo po ang pagtulog. Mas mainam na ikaw ay gising para ang enerhiya ay malakas sa pagsalubong pa lang ng bagong taon. Kasi kung ikaw ay natutulog at inaantok sa pagsalubong ng bagong taon, buong taon kang manghihina at aantukin. Mas mainam mong gawin ay mag-ingay. Ang pag-iingay kasi isang bagay na dapat nating ginagawa sa pagsalubong upang maitaboy natin ang lahat ng kamalasan. Marami kasing mga naiipon na stagnant na negative energy sa loob ng ating mga tahanan. At ang mga negative energy na yan na naipon natin nung nakaraang taon ay nagdudulot sa atin ng kamalasan kapag hindi natin natanggal o naalis. Alam nyo bang sa pamamagitan ng pag-iingay ay naitataboy natin ang lahat ng uri ng kamalasan. Kaya mas maingay, mas maganda. Huwag nyo rin kalimutan ang pagsasama at pagmamahalan ng buong pamilya. Sa pagsalubong ng bagong taon ay iwasan po natin ang pag-aaway at pagtatalo-talo. Dahil kung pagsalubong pa lang ay nag-aaway at nagtatalo na kayo, buong taon pong magiging ganito ang buhay nyo. Kung ayaw nyo ganyan ang mangyari, magmahalan sa pagsalubong at maging sa buong taon. At huwag nyo ring iiwanan ang iyong bahay na walang tao kasi ganyan ang mangyayari sa buong taon, mawawalan ng tao ang tahanan mo, magiging malungkot ang buong buhay mo. At ayaw naman nating mangyari yan, kaya mas mabuti nang iwasan. Siyempre, huwag mong kalimutan ang barya at bilog na prutas tulad ng kiat-kiat. Ang paghahagis ng barya papasok sa loob ng tahanan ay mas mainam. Kaya ngayon pa lang, ipunin na natin ang lahat ng barya sa ating mga tahanan. Mas maraming baryang inahahagis sa loob ng bahay ay mas makapagbibigay ng mas maraming blessing at grasya. Ganun din ang ibinibigay ng mga prutas na kiat-kiat na nagpapasok din ng blessing at grasya sa ating mga tahanan at sa ating mga buhay. Kapag pinagsabay mong ipinasok ang mga yan sa
loob ng iyong tahanan ay mas mabibless po ang iyong bahay. Siyempre, huwag mo rin pong kakalimutan ang mga pagkain na dapat nating inihahain. Huwag kang mag-aahain ng manok sa bisperas ng bagong taon kasi ang manok ay isang kahig, isang tuka. Parang sinasabi mo na maghihirap ka ng buong taon. Mas mainam na meron kang lechon kahit ulo lang kasi ang lechon ay abundance po yan. Or kaya maghanda ka ng mahabang mga noodles, kahit pansit, spaghetti, pampahaba po ng buhay. At ang mga matatamis na pagkain ay nagbibigay ng matamis na pagsasama. Ganun din naman ang isda, pwede rin po mas mainam din, maganda. At syempre, kapag sa lubong ng bagong taon, mas mainam na magbibilang ka ng pera sa harapan ng pintuan mo. Ang simbolismo na ginagawa nito yung pagbibilang ng pera ay sinasabing buong taon kang magbibilang ng maraming pera. Kung palaging may hawak ang pera sa pagsalubong, buong taon kang may hawak ng pera. Pero sa pagsalubong ng taon na yan, pero wala kang kapera-pera at simut ka, buong taon ka rin walang kapera-pera at masisimutan ka. At ayaw nating mangyari ang bagay na yan sa ating mga buhay, kaya mas mabuti nang iwasan para maiwasan ang kamalasan. At syempre, wag na wag mo rin gagawin ang pagbabayad ng mga utang, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Kapag kasi ikaw ay nagbayad ng utang sa pagsalubong ng bagong taon, abay, magugulat ka na lang. Buong taon kang may utang at buong taon kang magbabayad ng pagkakautang. At ayaw naman nating mangyari yan sa iyong buhay. Kaya naman kung maiiwasan, kung pwede mong iwasan, ay iwasan mo na ang pagbabayad ng utang sa pagsalubong ng bagong taon na yan para hindi mo danasin ang kahirapan, para hindi mo danasin ang maraming problema sa buhay. At syempre, huwag mo rin kalimutan na sa kitchen, huwag na huwag kang magsasayang ng tubig. Kung sira ang faucet, ipaayos. Ang tubig kasi at water element na yan ay tinatawag na katumbas din ng pera. Pag nagsayang ka ng tubig, para ka na rin nagsayang ng pera. Kaya mas mainam na siguraduhin sa pagsalubong ay ayos ang mga faucet. Walang leak at walang tumutulo para swerte po ang ating maging buhay. Tandaan mo rin na pagsalubong ng bagong taon, ang lahat ng ilaw sa iyong tahanan ay bukas. Mas maliwanag, mas maganda. Para sa ganon, buong taon tayong siswertihin sa ating buhay. Tandaan mo rin na huwag mong kalimutan na magmahalan at magsama-sama ang buong pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pagsasama ng buong pamilya ay magre-representa ng isang magandang pasok ng taon. Ang biyaya at blessing sa ating mga buhay ay siksikligliga at mag-uumapaw. Magsisimula sa isang masagana at magandang pamilya, katumbas nito ay isang masayang buhay sa taong 2024.